So eto, mga sangkay, may update po tayo tungkol po sa impeachment case ni Sara Duterte. May mga kongresista na daw po na umaatras ang kanilang suporta sa impeachment case ni VP Sara. So sa madaling sabi, mga sangkay, may mga bumabaliktad na. May mga bumabaliktad na daw na mga kongresista. No, at sila po ngayon, mga sangkay, tila baga pumapabor na kay VP Sara. Nako, sino-sino kaya mga ito, mga sangkay. Bago tayo magpatuloy at alamin itong mga kongresista na ito na nasabing mga bumabaliktad na. Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, eto nga po yung balita, no? Ayon po kasi dito, may mga lawmakers na nag-withdraw ng kanilang support laban po dito sa impeachment case ni VP Sara. Ayan. Nako, sino-sino kaya yung mga kongresista na yan. Nakarang araw, ito, panoorin to natin mamaya, mga sangkay. Pero unahin muna natin to. Nakaraan, pinaratangan nila na mga, as usual, alam niyo na siguro kung sino, mga DDS, na marami daw po mga kongresista ang tumanggap ng pera. Nagkabayaran daw po. Pero ito ang kanilang reaksyon dyan, hindi daw po totoo yun. Kasado na raw sa May 5 ang meeting ng National Unity Party para pag-usapan ng kanilang posisyon sa impeachment case ni VP Sara. May sagot naman si NUP stalwart Congressman Roland Valeriano sa umano'y pera kapalit ng boto. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi raw magpapadikta sa kahit sino at kahit sa pera ang House of Representatives para sa pagboto nila sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. O, ayan, hindi po magpapadikta. Okay, hindi po sila magpapadikta sa kahit na sino. Kasi, guys, mayroon daw mayroon daw po ngayong kumakalat sa loob na parang pangungumbinsi, hindi na rin po nakakagulat. Pero may kasama daw pera. Pero yan, mga sangkay, aligasyon lamang po yan. Hindi po natin alam kung gaano katotoo yan. Pero, alam niyo, itong National Unity Party, malaking partido po ito. O malaking political party sa Kongreso. Ngayon, hindi pa nila alam kung kanino sila papanig. Pero ayun na nga po, malakas po ang pakiramdam ng ilan na ito ay papanig pabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Pero ngayon, mga sangkay, inaano nila ngayon itong mga sinasabing bayaran daw po sa Kamara. Ito ang paninindigan ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano sa gitna ng umuugong na bayarang nagaganap sa Kamara para paboran ng impeachment. Kasunod din yan ang kumpirmasyon ni Representative Ronaldo Puno sa BNC, Chairman ng National Unity Party, na sa tulong ni House Majority Leader Sandro Marcos ay nailabas ang kanilang FLR o for later release funds. I don't think so. It doesn't necessarily mean na nirelease yung for later release. Hindi na masabi na pupunta yun eh. Para sa distrito naman yun, if ever, di ba, that in terms of project. Sa tingin din ni Valeriano, walang magiging block voting ang mga partido sa Kamara dahil may kalayaan daw ang mga mambabatas na bumoto. Ayun, may kalayaan. Pero nakita nyo naman, mga sangkay, sa pagboto nakaraan, di ba? Sa ginawang hearing, lahat po ay bumoto pabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara. So dito, I think next week, guys, magkakaalaman na, mga sangkay. Hindi naman sila magdidikta ng magiging boto ng kada congressman dahil siyempre may kanya-kanyang pag-iisip naman yun at hindi naman dapat tayong bumoto ng because na ito yung party stance. Chismis lang din daw ang issue na may natanggap silang pera matapos suportahan ng unang impeachment laban din sa bise noong nakaraang taon.
hindi ako mababayaran ng kahit sino para lang sa isang boto. No pressure. Kaya nga ako hanggang ngayon hindi ko pa, kumbaga hindi ko pa masabi yung talagang boto ko dahil gusto ko makita rin talaga. Napanood ko, sinundan ko yung hearing at yung iba ron, alam ko na naman talaga from the very beginning. Samantala, kung sakaling umabot na sa Senado ang impeachment ng bise, Yan na. may ilang mambabatas na raw ang napupusuan si Valeriano para magsilbing prosecutor panel. Ito raw ay sinakbayan ni Representative Chel Jokno, Iloilo Congressman Lawrence Defensor, ML Party List Representative Laila de Lima, Manila Representative Joel Chua, Bicol Saro Representative Terry Ridon, at House Committee on Justice Chair at Batangas Representative Jervy Luistro. Lahat daw sila ay may kapasidad na humarap at ipaglaban ng panig ng Kamara. Samantala, sa isang panayam sinabi naman ni Attorney Michael Boa, isa sa legal counsel ng bise na dadalo ang kanilang kampo sa Senate trial. Pero hindi raw makadadalo si VP Sara sa lahat ng proceedings. Dahil nakadepende lang ito kung required ang kanyang attendance sa nakaschedule na trial. Okay, so ayan mga sangkay. Yan po yung nangyayari ngayon sa loob ng Kamara. Ngayon, dito na po tayo sa mga sinasabing nag-withdraw ng kanilang suporta para po ma-impeach si VP Sara. Gaano kaya katotoo ito? Some House lawmakers are reportedly withdrawing their names from a draft resolution supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte. This comes just days after the House Justice Committee voted unanimously to find probable cause to impeach her. Ahead of the resumption of session on May 4, a draft resolution has allegedly been circulating among lawmakers. A report by Politico said more than 40 lawmakers led by House Justice Committee Ayan, no? More than 40 lawmakers led by House Justice Committee Chairman Batangas Representative Luistro were listed as authors of the draft resolution seen by Politico. But Ann Cooper said that number is reportedly dwindling fast. At least, sabi dito mga sangkay, at least a dozen lawmakers have asked their names be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Oh, takot daw po sila sa backlash. Kaya pinatanggal ang kanilang pangalan. Kung totoo yan mga sangkay, edi mga duwag pala sila. Naduwag pala sila kay VP Sara. Takot, kung totoo ha. Kasi sabi doon, nandun yung mga pangalan na sila daw po ay mga co-authors. So, pinatanggal ang kanilang pangalan doon. So, sa takot siguro. Names were reportedly included by Luistro and House Majority Leader Sandro Marcos, but those lawmakers apparently did not want to be part of it. So, ano ibig sabihin yan? Natakot sila. Chairman and Batangas Representative Jervy Luistro were initially listed as authors. However, Ann Cooper claims that that number is now rapidly shrinking. The House is set to vote on the impeachment on May 11. At least 106 votes are needed to transmit the case to the Senate for trial. Earlier reports also said House Majority Leader Sandro Marcos had been informally reaching out to colleagues to gauge support, seen as a real-time headcount ahead of the crucial vote. Okay, so yan daw po ang nangyayari mga sangkay. May mga laglagan na, may mga tumatumbling na ng kanilang suporta. Pero ewan ko lang ha, kasi nung nakita ko po yung suporta nakaraan, mataas po eh. Malakas. Zero yung wala nga po may kumontra eh. No? Doon pa lamang po yung sa hearing ha. So ngayon mga sangkay, alamin po natin yan. Tingnan po natin kung gaano katotoo itong balita na may mga kongresista nang bumabaliktad kay VP Sara. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Maganda po yung topic natin dito. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.